Hindi ako natatakot sa kanila, Maureen, sapagkat ako ay isang albularyo. Nilalabanan ko ang mga aswang. Gumagawa ako ng pangontra laban sa kanilang uri. Ako ang kanilang kinatatakutan. Wilson! Nariyan na! Sinusundan nila tayo! Napakarami nila! Hanggat narito tayo sa loob ng gubat, hindi tayo ligtas sa mga alagad ng aswang. Bilisan mo ang pagtakbo, Maureen! Isang mapagpalang araw po sa inyo, Dark Shadow, at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Maureen. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan upang mapangalagaan ang aking identity. 28 years old na po ako nang mangyari sa amin ng asawa ko ang isang kababalaghan na may kinalaman sa mga aswang. Nung mapakinggan ko ang channel ninyo, nasabi ko kaagad sa sarili ko, bakit hindi ko rin ibahagi ang tunay kong karanasan? Hindi ko po alam kung paano nyo isasadula ang kwento ko o kung naniniwala kayo o hindi. Ngunit magsisimula po ang kwento ko nung tumawag ang tita ng asawa ko sa akin. Wilson, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay. Sa clubhouse. Bakit? Tumawag kasi ang tita mo. Hindi mo na daw chine-check ang cellphone mo. Busy kasi ako makipag-usap kay Pedro. Nagkita kami sa clubhouse kanina. Tungkol saan daw ba? Gusto kang pauwiin sa probinsya nyo. Pag-uusapan daw ang hatian sa lupa. Di mabuti. Matagal ko na rin hinihintay ang tungkol sa hatian sa lupa. Huwag mong sabihin na pagkakainteresan mo pang lupang yun. Ang layo nun sa lungsod. At saka isa pa, liblib ang lugar na yun. Matitenga lang ang pera doon. Lupa ng lolo ko yun, Maureen. Pinaghirapan niyang ipundar ang ekta-ektaryang lupang yun. Sayang naman. Ang sa akin lang naman kasi, Wilson, narito ang buhay ko sa Manila. Narito ang karir ko. Ang future na magiging anak natin. At wala sa bundok. Huwag na muna natin pag-usapan to, Maureen. Ang nais ko lang, pumunta ka agad tayo sa probinsya namin para matapos na to. Hindi matatapos to, Wilson, kung palagi kang umiiwas. Matagal ng issue sa mag-asawang Maureen at Wilson ang tungkol sa lupang iniwan ng yumaong lolo ni Wilson. Gusto ni Wilson na manirahan sila sa probinsya at mag-settle doon. Ngunit tutol si Maureen dahil nasa Maynila ang kanyang career. Galit ka ba sa akin? Wala naman akong magagawa eh. Basta ang hiling ko lang, bumalik agad tayo dito. Marami pa ako nakatambak na trabahong babalikan. O sige, pasensya ka na talaga, Maureen ha. Kung ayaw mong tumira sa probinsya, gagawa na lang natin ang paraan. Magpapatayo na lang tayo ng negosyo doon. Bahala ka. Maureen, please. Heto na nga oh, pinagbibigyan na kita. Please, just don't ask for more. Okay. Sige, salamat. Gusto mong kumain ng hapunan? Sige, pwede naman. Para makatulog tayo na maaga. Mag-order na lang ako ng pagkain sa Grab. Wala akong gana magluto eh. Ikaw bahala. Matamlay na sinundan ni Wilson ang tingin ng kanyang asawa habang abala ito sa pagkalikot ng cellphone upang mag-order ng kanilang pagkain. Alam niyang hindi ito sang-ayon sa pagpunta nila sa probinsya, ngunit hindi niya maaring ipagsawalang bahala ang hatian sa lupa. Wala na ang kanyang mga magulang at siya na lamang ang natitirang kamag-anak na maaaring tumanggap ng ari-ariang iniwan ng kanilang lolo. Nakita niya kung paano inialay ng kanyang lolo ang dugo at pawis nito para lang sa lupang iyon at ayaw niyang masolo ito ng iba na sukab na mga kamag-anak. Ate Magdalena, ang dami nating napitas na mga prutas oh. Tiyak, marami tayong benta nito. Oo nga, Sito.
Matutuwa si Lola nito. Halika na, samahan mo pa ako sa dakong yun. Mukhang mas marami dun. Pero ate, maggagabi na. Uwi na tayo. Ano ka ba? Hindi naman kabilugan ngayon. Huwag kang matakot. Hindi naman ako natatakot, ate. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Kaya ko namang pangalagaan ang sarili ko. Kasi naman ate, umuwi na tayo. Marami na rin tayong nakuhang mga prutas at gulay. Hay nako, sige na nga. Ikaw talaga ang kulit mo. Ikaw naman ate, ang tigas talaga ng ulo mo. Parang ikaw pang bata sa ating dalawa eh. Ikaw ha, yung ugali mo. Naghabulan sa masukal na daan sina Magdalena at Sito. Hindi alintana ang matitinik na halaman, kabilang na ang makahiya. Pagkarating nila sa kanilang bahay kubo, agad na naghanda ng hapunan si Magdalena, habang si Sito naman abala sa paghihiwa ng mangga at pakwan. Mukhang masarap ang luto mong dinengdeng ate ah. Oo naman, masarap talaga ako magluto. Teka, nasa na ba si Lola? Baka nanguha na naman ng halamang gamot. Bakit hindi natin siya nakita sa gubat? Maloy mo. Sa kabilang ibayo siya nanguha. Baka nga. Halika na, mauna na tayong kumain. Itabi mo na lang yung ulam na to ha, para kay Lola. Ate Magdalena? Ano yun? Sana palaging ganito, no? Anong ibig mong sabihin? Ganito tayo. Tahimik. Sana wag nang bumalik ang kabilugan ng buwan. Tahimik na kumain ang magkapatid. Ang tanging tanglaw lamang nila ay ang aandap-andap na liwanag ng lampara. Sumibol ang malamig na hangin, kasabay ng paghuni ng mga kuliglig at ng iba't ibang tunog ng mga ibong aktibo lamang tuwing gabi. Naninirahan ang magkapatid sa isang gubata kasama ang kanilang lola. Ang kanilang bahay na paliligiran ng puno ng mga prutas at mga halamang gulay na sila mismo ang nagtanim, pati na rin ang makukulay at magagandang bulaklak na kaaya-ayang pagmasdan tuwing umaga. Malayo ang kanilang pamumuhay sa maingay na populasyon ng lungsod at bihira lamang silang bumaba ng bayan. Karaniwang bumababa sila kapag nais silang magbenta ng kanilang mga ani. Nagpaalam na ako kay Lola ate. Pumayag siya na bumaba tayo ng bayan. O buti naman, bilisan na natin. Ayoko kasing gabihin tayo eh. Wala naman tayong pagpipilian ate. Gagabihin talaga tayo. Malayo ang bayan eh. Sabagay, pero kahit na. Halika na. Pabilisan tayo ng lakad ah. Yung unang makakarating sa kalsada, siyang panalo. Ala si ate. Ano namang premyo pag nanalo? Sorbetes! Wala nang salita-salita pa. Ako nang mauuna. Hoy! Ang daya mo talaga. Ang sabi ko, lakad lang, hindi takbo. Habulin mo na lang ako, ate. Ang kulit mo ah. O sige, hahabulin kita. Masaya ang magkapatid na sina Sito at Magdalena. Madalas nilang gawin iyon, lalo na kapag pumupunta sila sa kasukalan ng gubata. Hindi rin sila madalas bumaba ng bayan dahil kadalasan hindi sila pinapayagan ng kanilang lola. Kaya naman tuwang-tuwa sila tuwing papayagan sila nito. Samantala, nananatiling malamig ang pagitan ng mag-asawang Maureen at Wilson na hanggang ngayon hindi pa rin nag-uusap ng maayos. Bumili ako ng paborito mong pagkain. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Maureen, alam ko masama pa rin ang loob mo sa akin. Pero sana naman, unawain mo ko. Pumayag na akong pumunta sa baryo niyo, di ba? Oo nga, pero ramdam ko pa rin na kontra ka sa gusto kong pumunta doon. Ay, sige na Wilson, wag mo na akong alalahanin. Pwede pa naman yun? Wilson, nakabreak lang ako sa trabaho ko.
Kita mo, may meeting ako. At alam kong pagod ka rin galing sa trabaho mo. Kaya sige na, magpahinga ka na. Sige, basta kapag nagutom ka. Nasa counter ang pagkain. Oo, sige na. Salamat, magpahinga ka na. Napabuntong hininga na lamang si Wilson bago tamad na inilagay ang kanyang attache case sa single couch. Muli niyang sinulyapan ang kanyang asawa na ngayon nakasuot ng headphones, nakaharap sa computer. Naka-work from home si Maureen, ngunit sa kabila nito, malaki ang kinikita niya buwan-buwan. Samantala, si Wilson naman, isang manager sa isang kilalang kumpanya. Wala pa silang anak dahil ayaw pa rin ni Maureen. Gusto niya munang unahin ang kanyang career at mag-ipon upang maging ganap na financial stable bago sila magkaanak. May gusto ka pa bang idagdag? Wala. Ikaw, baka gusto mong pumunta muna tayo sa mall. Baka may gusto kang bilhin. Kompleto pa naman tong mga skincare ko. Wala naman ako nakalimutan. Tsaka, hindi naman tayo magtatagal doon, di ba? Mga 3 araw lang, uuwi na tayo. Mabuti naman. Maureen, bala ko sanang patayuan ng negosyo yung parte ng lupa na mapupunta sa akin. Wilson, ano namang negosyo ang ipapatayo mo? Tingnan muna natin yung lugar. Tsaka kapag magnenegosyo ka, kailangan hands-on ka, lalo na magsisimula pa lamang to. Ibig bang sabihin pumapayag ka na? Wala akong sinabing pumapayag na ako. Kailangan muna nating pag-isipan lahat. At tsaka isa pa, ang trabaho at karir ko, nandito. At ikaw rin. Alam kong gusto mo mag-settle sa countryside. Pero nandito sa syudad ang buhay ko, Wilson. At nilinaw ko yun sa'yo bago tayo magpakasal and you said yes. Alam ko. Babaka sakali lang naman ako na makukumpinsi kita. I'm sorry. Pero dito ko gustong bumuo tayo ng pamilya. I know. Maureen. Nalulungkot man, wala lang nagawa si Wilson. Nililaw na rin sa kanya ni Maureen na hindi talaga siya mamumuhay sa probinsya dahil ang lahat ng kailangan nito ay nasa Maynila. Bukod pa rito, meron itong sariling properties bago pa man sila ikasal. Independent si Maureen. Hindi umaasa kay Wilson pagdating sa usaping pera. Kaya naman, alam niyang nahihirapan siyang baliin ang prinsipyo ni Maureen. Samantala, masayang umuwi ang magkapatid na sina Magdalena at Sito. Tuwang-tuwa dahil marami silang naibentang gulay. Bukas na ang lampara sa bahay. Maagang nakauwi si Lola. Baka inagahan niya talaga, ate. Kasi tingnan mo ang kalangitan. Malapit na ang kabilugan ng buwan, ate. Oo nga, kalbaryo na naman sa atin. Kailan kaya matatapos ang lahat ng to? Hindi ko alam. Tara na, bilisan na natin. Baka tuluyang magalit si Lola dahil ginabi tayo masyado ng uwi. Oo nga, ate. Nalibang kasi tayo masyado sa pamamasyal sa bayan. Nakakatuwa nga eh. Hindi tayo masyadong pinansin ng mga tao. Abala kasi sila sa paparating na fiesta sa susunod na linggo. Tama ka dyan, ate. Mabuti na lang. Dahil kung hindi sila abala, sa atin na naman sila nakamasid na magkapatid. Bahala sila. Kapag hindi nila tayo tinigilan, may kalalagyan sila. Ate? Oh, bakit? Totoo naman na. Wala naman tayong ginagawang masama. Pero sila ang gumagawa ng masama sa atin. Ate naman, gusto ko na kasi ng tahimik. Bibiro lang naman ako eh. Halika na nga, ang drama mo. Pabirong kinaladkad ni Magdalena ang kanyang kapatid na si Sito. Naiinis man, walang magawa si Sito kundi magpatianod na lamang sa kapatid. Samantala, dumating na ang araw ng pag-alis ni Maureen at Wilson. Sakay ang kanilang Toyota Corolla. Tahimik nilang binaybay ang kahabaan ng NLEX. Bahagyang napamura si Wilson dahil sa sobrang traffic.
At nang makalagpas na sila rito, napansin niyang nakasimangot si Maureen habang nakatingin sa labas. Alam niyang inis pa rin ito sa kanya. May madadaanan tayong drive-thru. Gusto mo bumili tayo ng pagkain? Mahaba pa ang biyahe natin. O sige, gusto ko rin ng chicken meal. Baka gutumin tayo sa daan. Lang niya, grabe traffic kanina, no? Ano pang aasahan mo sa labas at loob ng Maynila? Kaya nga nakakamiss ang countryside, eh. Tahimik. Wilson? Oo na. Wala na ako sasabihin. Thank you. Pagkatapos ng kanilang maiksing pag-uusap, dumaan ang mag-asawa sa isang drive-thru upang may makain sa kanilang biyahe. Dapit hapon na nang marating nila ang pamilyang nadaan. 2 bayan lang, maaabot na nila ang kanilang baryo ni Wilson. Tahimik na nakatingin sa labas ng bintana si Maureen. Tila malalim ang iniisip habang nagmamasid sa paligid. Napansin ito ni Wilson kaya naisipan niyang kibuin ang asawa. Ang ganda ng paligid, di ba? Ang presko ng hangin. Okay lang. Typical na countryside. Wala kang ibang makikita kundi puno. Maraming puno. Maureen, alam ko hindi mo gusto ang ideyang ito. Wilson, wag na tayong magtalo. Just to be happy na lang. Nandito na ako. Sumama na ako sa'yo. Kahit labag sa loob ko. Yun na nga eh. Paano magiging masaya kung ganyan ka? Iidlip muna ako. Maureen! Wilson, just please. Let me sleep. Wala nang nagawa si Wilson, lalo na nang magtaklob ng mukha ang kanyang asawa. At inihilig ang ulo nito patagilid. Malinaw na iniiwasang muling mauwi sila sa pagtatalo. Napabaling na lamang siya sa pagmamaneho. Samantala, sa bahay kubo naman ng magkapatid, merong hindi pagkakaunawaan sina Sito at Magdalena. Ate, makinig ka naman sa akin oh. Hindi tayo pwedeng pumunta sa gubat. Gabi na. Hindi ko na kaya eh. Kailangan ko nang pumunta ng gubat. Inumin mo muna ang gamot na bigay ni Lola. Hindi na ako matutulungan ng gamot na yun. Aalis ako. Magtutungo ako sa gubat ngayon din. Pero, ate... Aalis na ako. Ate, sandali! Sasamahan kita! Nagmamadaling umalis si Magdalena. Agad naman siyang hinabol ng kanyang kapatid. Bagamata, kinakabahan dahil unti-unti nang nilalamon ng dilim ang buong paligid. Walang nagawa si Sito kundi sundin ang kapatid. Lalo na't nakatatakot ang gubat. Lalo pat papalapit na ang kabilugan ng buwan. Samantala, patuloy pa rin sa pagmamaneo si Wilson habang isinusubo naman sa kanya ni Maureen ang pagkain. Unti-unti rin kumakalat ang dilim sa paligid at tanging sila lamang ang taong nasa labas ng mga oras na yun. Malayo pa ba tayo? Medyo, kaya pwede ka pang umidlip uli. Ay, ang sakit ng leeg at likod ko. Pero, kaya mo pa ba mag-drive? Pwede naman ako muna. Wag na, kaya ko na. Sige na. Umidlip ka muna. Gigisingin na lamang kita kapag malapit na tayo. Sigurado ka. Hindi ko aayawan yan. Lalo na't inaantok talaga ako. Sigurado ako, Maureen. Sige na, matulog ka na. Okay. Gisingin mo ako kapag pagod ka na magmaneho. I will. Muling bumalik sa pag-idlip si Maureen. Habang si Wilson naman, itinutuon ang sarili sa pagmamaneho dahil nasa kalagitnaan sila ng kagubatan. Mas lalo pang dumilim ang paligid kaya hindi niya napansin ang biglang pagsulpot ng 2 hayop sa kanyang harapan. Hindi siya kaagad nakapagpreno kaya nabundol niya ang isa. Sa mga pangyayari, agad na napabangon si Maureen mula sa kanyang pagkakaidlip. Anong nangyari? May nabundol ba tayo? Tao ba? 2 malaking hayop.
Hindi ko na figure kung baboy ramo o aso. Sobrang dilim kasi. Gusto mo balikan natin? Hindi na, wag na. Wala naman na tayong magagawa sa lakas ng impact ng pagkakabundol ko dun. Sigurado hindi na mabubuhay yun. Pati nga bumper ng sasakyan natin, mukhang nayupi. Ano ba namang kamalasan to? Ay, pero kawawa din yung dalawang hayop. Teka, nasa na tayo? Nasa gitna tayo ng kakahuyan na. Medyo malayo-layo pa tayo. Sigurado ka ba na naalala mo pa ang daan patungo sa baryo nyo? Oo naman. Medyo nag-iba lang ng konti ang kapaligiran pero tanda ko pa kung saan ang tamang daan. Okay, sabi mo eh. Bakit nang iba ang paligid dito? Natatanong ko pa yung kalsada. Bakit ngayon puro halaman at nagtataas ang puno ang nakikita ko? Wilson! Maureen, may sinasabi ka ba? Kanina pa kita kinakausap. Nakatulala ka. Ah? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, bakit hindi pa tayo umuusad? Lumalalim na ang gabi. Ayoko matulog sa gitna ng kawalan. Sige, eto na. Aalis na tayo. Labis ang pagtataka ni Wilson dahil kahit anong gawin niya, hindi niya muling matagpuan ang kalsadang dinaanan nila. Paulit-ulit lamang silang umiikot pero laging nauuwi sa kakahuyan. Kaya naman, napagdesisyonan niyang suungin ang isang makipot na daan. Lumabas sila sa isang lumang kalsada. Ang isa na may nakalagay na caution sign, road closed, habang ang isa naman bukas pero matalahib at madilim. Ano nang gagawin natin ngayon? Saan sa dalawang yan ang dadaanan natin? Obviously, hindi ang kalsadang may nakalagay na caution sign. Ang linaw-linaw ng pagkakasabi, di ba? Road closed. Hindi ako sigurado eh. Ha? Paano hindi ka sigurado? Wilson naman. Okay, fine. Inaamin ko na. Sa tagal ko nang hindi pumupunta dito at bumabalik sa lugar na to, nakalimutan ko na yung daan. What the... Ano ba? I know it! Hindi tama na pumunta pa tayo dito. Gagawan ko ng paraan, okay? Just relax. Relax? That's exactly what I'm going right now. Ano ba? Alalahanin mo kung saan ang dalawang kalsadang yan. Yung tamang daan. Wilson, ano na? Ginagawan ko na ng paraan. Binibini? Sino ka? Maureen? Ayos ka lang ba? Sino ka? Hindi ko alam kung sino siya. Bigla na lang siyang sumulpot sa kung saan. Ako si Mayumi. Hindi kayo dapat narito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ligtas ang lugar nito. Umalis na kayo. Hindi pwede. Papunta kami sa tita ko. Hindi ko lang kasi alam, hindi ko maalala ang tamang daan patungo sa baryo namin. Huwag na kayong tumuloy. Delikado. Miss, I'm sorry pero kailangan naming umalis. Lumalalim na ang gabi. Tama. Lumalalim na ang gabi. Mas delikado ang lugar na ito para sa mga dayong katulad ninyo. Kung gusto ninyo, dyan na lamang kayo sa inyong sasakyan magpalipas ng gabi. Babantayan ko kayo. Ano ba ang meron sa lugar na to? Bakit mo sinasabing delikado? May mga mababangis na hayop ba? Higit pa sa inaakala mo. Miss, ganito na lang. Sabihin mo na lang sa amin ang tamang daan. Aalis na kami. Patungo kami sa Baryo Sagrado. Hindi. Huwag. Delikado ang lugar na ito kapag madilim na. Bukas ituturo ko sa inyong daan. Sa ngayon, dyan na muna kayo sa sasakyan ninyo magpalipas ng gabi. Sige na, pumasok na kayo at babantayan ko kayo. Naguguluhan ang mag-asawa sa mga nangyayari at sa sinabi ng magandang dalagang estranghera. Ngunit dahil wala namang ibang pagpipilian at hindi maalala ni Wilson ang tamang daan patungo sa kanilang baryo, napagdesisyonan nilang
magpalipas ng gabi at matulog sa sasakyan sa gitna ng kagubatan. Mataas na ang sikat ng araw nang magising ang mag-asawa, ngunit labis ang kanilang gulat nang mapagtantong wala na sila sa loob ng kanilang kotse. Wala na rin ang magandang estranghera. Wala na rin sila sa gitna ng gubat, kundi nasa loob ng isang maganda at maaliwalas na bahay kubo. Nasaan tayo, Wilson? Nasaan ang kotse natin? Kaninong bahay kubo to? Hindi ko alam. Yung babaeng nakausap natin kagabi, wala na rin siya. Diyos ko, anong nangyayari, Wilson? Kailangan nating mahanap ang sasakyan natin. Kailangan nating umalis dito. Sige, tara. Gising na pala kayo. Oh my God! Sino ka? Nasaan kami? Bakit kami narito? Nasaan ang kotse namin? Paano kaming napunta sa lugar na to? Ako si Nita. Natagpuan ko kayo sa gubat na walang malay. Papauwi na ako kagabi matapos akong mamitas ng sariwang gulay at prutas. At nakita ko kayo. Kaya naman dinala ko kayo rito sa aking bahay kubo. Isinakay ko kayo sa aking paragos. Mabuti na lang. Dala ko ang aking kalabaw. Hindi. Nasa loob kami ng sasakyan namin. May isang babae na nagsabi sa amin na wag nang tumuloy sa pupuntahan namin dahil delikado raw. Oo, tama ang sinabi ng asawa ko. Kaya nga nakapagtataka ang mga sinasabi niyo. Hindi ninyo kabisado ang lugar na ito. Marahil ang nakaharap ninyo kagabi ay isang tumao. Tumao? Ano ho yun? Yun ay isang uri ng aswang. Aswang? Aling Nita, wala na hong aswang sa panahon ngayon. Meron. Maraming uri. At marahil ang nakatagpo ninyo ay isang tumawong aswang. Ang tumawa ay isang uri ng aswang na nag-aanyong tao at nagpapanggap na karaniwang nilalang. Karaniwan silang naliligaw o nagiging mabait sa paningin ng isang tao upang hindi mahalata ang kanilang tunay na pagkatao. Teka, ganyan na ganyan yung babae kagabi. Inalok niya kami ng tulong at babantayan daw ang aming pagtulog. Tama. Tama ang sabi ng asawa ko, Aling Nita. Walang duda. Isa nga yung tumawo. Mabuti na lang at nakita ko kayo. Dahil kung hindi, baka bihag niya na kayo ngayon. Diyos ko, Wilson, mabuti na lang nakita kaagad tayo ni Aling Nita. Gulong-gulo ang mag-asawa at hindi makapaniwala sa kanilang sinapit ang simpleng pagpunta sana nila sa bahay ng tiyahin ni Wilson sa Barrio Sagrado na uwi sa kung anong kababalaghan. Tinulungan sila ng matandang si Aling Nita. Mabait ito at maraming naibahaging pangaral sa kanila tungkol sa misteryosong liblib ng lugar na kanilang kinalalagyan. So ibig niyo pong sabihin, totoo po talaga ang mga aswang? Totoo sila, Maureen. Ang iba'y tahimik na nabubuhay sa bundok. Ang iba naman ay patuloy na kumakain ng lamang loob ng tao. Nakakatakot naman po, Aling Nita. Pero bakit po kayo? Bakit naninirahan pa rin ho kayo dito sa lugar na to? Kung delikado naman pala. Hindi ako natatakot sa kanila, Maureen. Sapagkat ako ay isang albularyo. Nilalabanan ko ang mga aswang. Gumagawa ako ng pangontra laban sa kanilang uri. Ako ang kanilang kinatatakutan. Wow, napakagaling naman. Pwede niyo rin po ba akong turuan kung paanong gumawa ng pangontra, Aling Nita? Oo naman, para naman may panlaban kayo sa kanila. Halika, tuturuan kita. Sige po. Masayang-masaya si Maureen habang tinuturuan siya ng matanda sa paggawa ng pangontra.
Nasa kalagitnaan sila ng kanilang gawain nang bumalik si Wilson mula sa gubata matapos maghanap ng kanilang sasakyan. Anong ginagawa niyo rito? Wilson, tinuturuan ako ni Aling Nita na gumawa ng pangontra. Gusto mo rin bang matuto, Wilson? Ho? Sige ho. Magpapaturo rin ho ako. Sige. Narito ang mga materyales sa paggawa ng agimat laban sa mga aswang. Kumuha kayo ng dahon ng anahaw o ng saging. Gagamitin natin ito sa paggawa ng krus na kahoy. Pagkatapos ay lilinisan natin ito ng banal na tubig. Saka ko ito dadasalan. Sige ho. Marami akong nakitang dahon ng saging at anahaw. Sasama ako, Wilson. Sige, tayo na. Babalik po kami kaagad, Aling Nita. Sige, hihintayin ko kayo. Wilson, sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan natin siya? I mean, hindi ko pa rin lubos maisip ang mga nangyari sa atin. Mabait naman siya, tinutulungan tayo, di ba? Ay, sana nga. Ang kotse natin, nahanap mo ba? Wala. Hindi ko matandaan kung saan tayo huminto kagabi. Napakadilim kasi ng paligid. Oh my God! Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng ma-stuck tayo dito. Alam ko yun, Maureen. Sa ngayon, gumawa muna tayo ng pangontra laban sa mga aswang na yan. Kung totoo man sila. Sinunod na mag-asawa ang ipinag-uutos sa kanila ni Aling Nita. Matapos makuha ang sangkapa sa paggawa ng agimata, agad silang nagtungo sa balon upang hugasan ang mga ito. Pagkatapos, dinasalan ito ng matanda bago ibinigay sa kanila. Magiging proteksyon nyo yan laban sa mga aswang. Maraming salamat po, Aling Nita. Kinakailangan po naming mahanap ang aming sasakyan. Kailangan po naming makarating sa Baryo Sagrado. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Sa ngayon, dumito na muna kayo sa aking kubo. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka kung ano nang ginawa sa amin ng aswang na yun. Kapag alam kong may taong nangangailangan ng tulong ko, hindi ako mag-aatubiling tumulong. Napakaswerte po namin at nakilala po namin kayo, Aling Nita. Walang anuman. Alina kayo, bumalik na tayo sa bahay. Gusto nyo bang ipagluto ko kayo? Nakalimutan ko na kayong pakainin ng pananghalian. Naku, nakakahiyaman po pero gutom na nga po talaga kami. Oho, kumakalam na nga po ang sikmura namin. Oy siya, tayo'y bumalik na at nang maipaghanda ko kayo ng makakain. Bumalik nga ang tatlo sa bahay ng matanda habang palingalinga si Maureen sa paligid. Hindi niya maiwasang mamangha sa kagandahan ng kapaligiran. Parang isang tagpo mula sa isang fantasy story na palilibutan ng makukulay na bulaklak ang bahay. May mga punong hitik sa bunga. Isang maliit na sapa kung saan malayang nagsisilangoy ang mga pato. Samantala, matapos ang ilang sandali ng paghihintay, inihain na sa kanila ni Aling Nita ang nilutong pagkain. Amoy pa lamang, nakakatakam na, kaya naman hindi maiwasan ng mag-asawa ang maglaway sa gutom. Aling Nita, mukhang napakasarap po nitong niluto nyo . Oo nga po naglalaway tuloy ako, Aling Nita. Masarap talaga yan. Sariwang karne yan. May nabitag kasi akong baboy ramo. At kung gusto nyo naman ng panghimagas, meron akong tinapay na may palaman ng minatamis na kondol. Wow! Mukhang mapapasarap po ng kain namin ito. Halina po kayo, Aling Nita. Sumabay na ho kayo sa amin. Wag na. Kayo na lamang ang kumain. Busog pa ako.
Alam nyo naman kapag tumatanda na, hindi na regular na kumakain. Pero ang bata niyo pa pong tingnan, Aling Nita. Siguro dahil sariwa ang kinakain ko rito sa bukid. Well, tama po kayo. Doon po kasi sa syudad, hindi maiwasang puro preservatives na po ang pagkain. Hindi na po fresh. Maganang kumain ang mag-asawa. Sarap na sarap sa pagkaing inihanda ni Aling Nita. Napakalasa ng luto nito, lalo na ang karning baboy. At pati na rin ang panghimagas na inihain sa kanila ay panalo rin ang sarapa. Matapos kumain, nagpresenta na rin si Maureen na siya na lang ang maghuhugas ng pinagkainan nila. Ngunit hindi ito pinayagan ni Aling Nita. Pagsapit ng gabi, payapa ang lahat, ngunit hindi sa labas ng bahay ni Aling Nita. Biglang nakarinig silang tatlo nang nagpupulasang mga manok at malalakas na huni ng mga kambing at pato. Agad na lumabas si Aling Nita, ngunit nanlumo siya sa kanyang nakita. Ang iilan sa kanyang mga kambing ay namatay at hindi na ito pangkaraniwang na pagkamatay. Aling Nita, Diyos ko, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura ng mga kambing? Wakwak ang kanilang tiyan at wala nang lamang loob. Diyos ko po, sinong walang awang gumawa nito? Mga aswang, hindi na sila naawa sa mga alaga kong hayop. Pati ito ay hindi nila pinatawad. Aling Nita, baka salakayin din nila tayo. Hindi ko sila hayaang makalapit man lang sa atin. Nakakaawa naman po ang mga alaga ninyo, Aling Nita. Madalas po bang mangyari ito? Hindi madalas. Pero nangyayari talaga ito. Lalo na kung papalapit ng kabilugan ng buwan. Wilson, anong gagawin natin? Hindi natin pwedeng iwan si Aling Nita, lalo na sa ganitong sitwasyon. Paano kung salakayin siya ng mga aswang? Tama ka. Kailangan din nating tulungan si Aling Nita. Malaki rin ang utang na loob natin sa kanya. Dahil sa utang na loob nila kay Aling Nita, napagpasya nilang mag-asawa na wag na munang umalis upang tulungan ang matanda sakaling bumalik ang mga aswang. Kinaumagahan, nagising ang mag-asawa, handa ng hapagkainan. Nakalatag na sa kawayang mesa ang masarap na agahan. May tinutong na bigas na nagsisilbing kape, preskong prutas at steamed vegetable. Natutuwa si Maureen sapagkat pakiramdam niya alagang-alaga sila ni Aling Nita. Para bang nagkaroon sila uli ng panibagong lola sa katauhan ng matanda. Ang sarap niyo po talagang magluto, Aling Nita. Maraming salamat sa mga papuri mo, Maureen. Nakakamiss din po kasi yung ganito. Yung lutong bahay talaga. Parang ang susunod mong kailangang pag-aralan, Maureen, ay pagluluto. Bakit? Marunong naman ako magluto ah. Oo naman, pero kung hindi nilagang itlog, prito-prito lang. Hoy! Ang sama mo naman ah. At least nag-e-effort akong ipagluto ka. Ang saya nyo namang tingnan. Matagal na ba kayong mag-asawa? Hindi pa naman ho. Magdadalawang taong pa lang kaming kasal. 3 years po kaming in a relationship bago ho namin na pagdesisyon ng magpakasal na. Wala pa ba kayong balak na magkaanak? Wala pa ho. Mag-iipon muna ho kami. Mahirap po kasi magpalaki ng anak ngayon. Napakamahal ng gastusin. Sa bagay, bata pa naman kayong dalawa. Mas maigi rin sigurong kayo na munang dalawa. Matapos ang masayang kwentuhan, nagpaalam na si Aling Nita sa mag-asawa. Sinabing may pupuntahan lamang siya. Naiwan ang dalawa sa kubo. Dahil naging komportable na sila sa presensya ng matanda, unti-unti nang nawawala sa isip nila ang kababalaghan na nangyari sa kanila.
Bakit ka nakangiti dyan? Ang sarap siguro dito, no? Sariwa yung hangin, sariwa ang mga pagkain, at higit sa lahat, hindi maingay. Oh, akala ko ba ayaw mo sa countryside? Gusto ko pa rin naman sa syudad. Ang ibig ko lang sabihin, masarap yung ganitong lugar kapag gusto mong mag-relax. Yeah. Kaya nga gustong-gusto ko umuwi palagi dito noon, nung nabubuhay pa ang lolo ko. Pero, maaga siyang nawala. Wilson, hindi mo na ba talaga natatandaan ang daan patungong Barrio Sagrado? Ilang taon na rin kasi akong hindi nakakabalik dito eh. Kaya hindi ko matandaan kung nasaan na yung daan. Tingin mo, anong lugar itong tinitirhan ni Aling Nita? Kung hindi ako nagkakamali, Barrio San Miguel de Lajo. Barrio San Miguel de Lajo? Kakaiba naman ang pangalan ng baryong to. Ipinangalan kasi ito sa dating kapitan nila noon. Ayon kay Lolo, ipinamigay ni Miguel de Lajo ang lupaing ito sa mga tao. Kaya sa kanya nakapangalan ang baryo. Ah, kaya naman pala. Bakit? Wala ba siyang pamilya? Hindi ko alam. Wala siguro. Alam mo, kahit binigyan tayo ng agimat ni Aling Nita, laban sa mga aswang na yun, hindi pa rin ako kampante. Paano kung mapahamak tayo? Hindi yan, Maureen. Manalig lamang tayo sa Diyos. Walang mangyayaring masama sa atin. Dapit hapon na, ngunit hindi pa rin bumabalik si Aling Nita. Kaya naman, nagpasya ang mag-asawa na sila na mismo ang magluto ng hapunan para sa matanda. Namita si Maureen ng sariwang gulay sa bakuran habang si Wilson naman nagkatay ng 2 native na manok. Ang isa ay inihanda niyang lechon, ang isa naman ginawa niyang tinola. Matapos magluto, hindi pa rin bumabalik si Aling Nita, dala ng kaba. Napagpasya nilang hanapin siya sa gubata. Madilim na ang paligid at tanging lampara lamang ang nagsisilbing ilaw nila. Hindi maiwasan ni Wilson at ni Maureen ang hindi makaramdam ng takot habang patuloy na naglalakad sa masukal na daan. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, may namataan silang isang bagay. Ang kanilang kotse. Nagkatinginan ang mag-asawa at dali-daling tumakbo patungo rito. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang naroroon ang babaeng nakausap nila noong gabi na yun. Anong ginagawa mo dito? Lumayo ka sa amin! Lumayo ka! Dahil patawarin ako ng Diyos. Kahit babae ka, masasaktan kita kapag may ginawa kang hindi maganda sa amin. Hindi ko kayo maunawaan. Kayo ang dapat kong tanungin kung saan kayo nanggaling. Magmamaang-maangan ka pa. Balak mo kaming bihagin at gawing pagkain mo, hindi ba? Kahit kailan ay hindi ko kayang gawin yun. Saan ba kayo nanggaling? Umalis lang ako saglit pero bumalik ako. Wala na kayo. Iniligtas kami ng albularya. Laban sa aswang na katulad mo. Maureen, ang pangontra, huwag mong ihihiwalay sa katawan mo. Oo, Wilson. Hindi ako aswang. Naririto ako upang tulungan kayong makaalis sa lugar na ito. Dahil kapag hindi kayo nakaalis sa takdang oras, hindi na kayo makalalabas pa. Hindi kami naniniwala sa'yo. Nililin lang mo lamang kami. Hindi ko kayo nililin lang. Maniwala kayo sa akin. Maraming kababalaghan sa lugar na ito. At ang sino mang nakakapasok dito ay hindi na muling makalalabas. Taliwas yung sinasabi sa amin ni Aling Nita. Ang sabi niya sa amin, isa kang aswang. Nililin lang mo lang kami para biyagin. Hindi. Ang matandang nakausap ninyo, isa siyang tumaho, isang uri ng aswang na ang ginagawa ay manlinlang ng tao. At kayo yun. Ano?
Pero sinabi niya rin sa amin yan na ikaw ay isang tumao at nililinlang mo kami para mahulog kami sa bitag mo. Hindi totoo yan. Ako ang nagsasabi ng totoo. Sa akin kayo maniwala. Nililiko lang kayo ng matandang yun. Ayaw niyong makalabas pa kayo sa baryong ito. Maureen, hindi tayo makalalapit sa sasakyan. Balikan na lang natin to bukas. Kasi ayon sa kwento, mahina ang mga aswang tuwing umaga. Pero anong gagawin natin? Bumalik tayo sa bahay kubo. Baka kung ano pang gawin sa atin ng aswang. Halika na, tumakbo tayo. Sige, tayo na. Oo, dali! Bilis! Sandali Bilisan mo! lamang, Maureen. Wilson, ako ang paniwalaan ninyo. Huwag ang matandang yun. Ako ang nagsasabi ng totoo. Ako ang tutulong sa inyong makaalis sa baryong ito. Ngunit hindi nakinig sina Maureen at Wilson. Patuloy silang tumatakbo sa kasukalan ng gubata sa gitna ng dilim. Halos mapugto ang kanilang hininga bago nila tuluyang matuntun ang bahay ni Alinita. Pagdating nila, kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ng matanda nang makita sila. Saan kayo galing? Hakitilag galing kayo sa mahabang pagtakbo. Aling Nita, kasi po. Kasi po, nag-alala kami sa'yo kaya nagtungo kami sa gubat upang hanapin ka. Pero may mga ligaw na hayop kaya tumakbo kami. Wilson? Hindi nyo na sana ginawa yun. Sanay ako sa gubat. Kahit paabutan ako ng dilim. Nag-alala po kasi kami, Aling Nita. Kasi di ba, may aswang na sumalakid dito nung nakaraang gabi. Yun ba? Huwag nyo nang alalahanin yun. Kayang-kaya kong makipaglaban sa mga aswang na yan. Paumanhin din po, Aling Nita. Kung nag-alala po kayo sa aming mag-asawa. Walang kaso yun, Maureen. Ang mahalaga ay naririto na kayo at ligtas. O siya, pumasok na kayo at nang makapagpahinga na. Wilson, bakit ka nagsinungaling sa totoong nangyari? Hindi ko rin alam. Naguguluhan ako. Huwag mong sabihin naniniwala ka kay Mayumi. Wala namang masama kung oobserbahan natin si Aling Nita. Pero Wilson, tinutulungan tayo ni Aling Nita. Pinatira sa bahay niya. Mabait siya. Maureen, pareho sila ng sinasabi ni Mayumi. Ibig sabihin, isa sa kanila nagsisinungaling. Ang kailangan nating gawin ngayon, malaman kung sino sa kanila ang huwad. Lumipas pa ang mga araw, ngunit hindi pa rin makaalis ng gubat ang mag-asawa. Patuloy pa rin nilang inoobserbahan ang matandang albularya. Ngunit wala naman silang napansing kakaiba rito. Napakabait at napakamaasikaso nito sa kanila. Parang apo na nga ang turing sa kanila ng matanda. Wilson, wala naman ako makitang kakaibang kilos ni Aling Nita. Ako rin. Marahil tama siya. Yung isang aswang, si Mayumi. Mabuti na lang, nakawala tayo sa kanya. Kailan tayo aalis? Ilang araw na tayo sa lugar na to. Kailangan na nating bumalik ng Maynila. Tapos na ang leave ko sa trabaho. Baka tanggalin na ako. Ako rin. Wala kasing signal dito eh. Hindi ako makatawag sa opisina. Diyos ko, ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan nating bumalik sa gubat at makuha yung sasakyan natin. Pero nandun ang aswang na si Mayumi. Wala na tayong magagawa. Kundi labanan ang takot natin, Maureen. Sana, nakinig na lamang ako sa'yo. Hindi na sana tayo pumunta rito. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nasa sitwasyon na tayo. Gumawa na lang tayo ng paraan para makaalis tayo dito. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang mag-asawa. Iniisip kung paano sila makakaalis sa lugar na yun. Nasa ganun silang tagpo nang dumating si Aling Nita. May dala itong ilang halaman
na hindi nila kilala. Agad na lumapit ang matanda sa kanila nang mamataan silang nakaupo sa ilalim ng puno ng star apple. Mukhang malalim ang iniisip niyong mag-asawa. Iniisip lang po namin, Aling Nita, kung paano kami makakabalik ng Maynila. Hindi niyo nahahanapin ang Barrio Sagrado. Hindi na po siguro. Tapos na po kasi ang hiningi naming leave sa trabaho namin. Gusto niyo bang tulungan ko kayong hanapin ang inyong sasakyan sa gubat? Talaga ho? Tutulungan niyo po kami? Oo naman. Tutulungan ko kayo upang makaalis na kayo rito. Maraming salamat po, Aling Nita. Iniisip po kasi namin na mag-asawa. Baka po naroon pa yung aswang sa gubat. Akong bahalang humarap sa aswang na yon, Wilson. Wala kayong dapat na ikatakot. Napanatag ang loob ng mag-asawa dahil sa pangako ng matandang albularya. Natutulungan sila na makaalis sa lugar ni Hun. Kinabukasan, kinausap sila ng matandang albularya hinggil sa nalalapit na kabilugan ng buwan. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Nita? Ang suhestyon ko lamang, mas maigi kung palilipasin muna natin ang kabilugan ng buwan bago kayo umalis na mag-asawa. Pero bakit po? Mas malakas ang mga aswang sa oras ng kabilugan ng buwan. Ayoko lamang mapahama kayo. Ganun po ba? Sige po. Kung yan po ang inakala nyo, mas makabubuti pumapayag po kami. Tutal, 2 araw na rin lang naman. Kabilugan na ng buwan. Oo, at habang hindi pa dumarating ang kabilugan ng buwan, magtutungo ako sa kabilang bundok upang kumuha ng karagdagang halamang gamot. Pwede po namin kayong tulungan, Aling Nita. Wag na, Maureen. Kaya ko na ito. Palagi ko na itong ginagawa maski noon pa. Kayo po ang bahala, Aling Nita. Hihintay na lang po namin kayo rito sa inyong bahay kubo. Bukas ng madaling araw ako aalis. Hindi ko na kayo gigisingin pang mag-asawa. Sige ho, Aling Nita. Mag-iingat ho kayo. Matapos ang hapunan, nagdesisyon ang mag-asawa na maagang matulog. Habang nakahiga sila sa papag na kawayan, hindi maiwasan ni Maureen na magtanong sa kanyang asawa. Wilson, sa tingin mo, makakaalis pa tayo sa lugar na to? Oo naman. Tutulungan tayo ni Aling Nita kaya sigurado ako makakaalis tayo. Natatakot kasi ako eh. Ako rin naman natatakot. Mula pagkabata, hindi ako naniniwala sa mga aswang o sa kahit na anong kababalaghan. Sa TV ko nga lang naman napapanood ang mga yan eh. Pero hindi ko akalain na meron pala talaga sa totoong buhay. Ako nga rin eh. Kala ko nga sa Dark Shadow 101 ko lang siya mapapanood. Naalala ko, may picture ka pala sa photo album mo. Nakasuot ka ng Danaya costume. Encantadia fan ka pala. Ano ka ba naman? Bata pa ako noon. Tsaka, sikat kaya yun sa mga bata dati. Di ibig sabihin nun, naniniwala ka sa mga fantasies? Siyempre, ganun naman talaga kapag bata ka, di ba? Madalas kang mahook sa mga fantaserye. Pero yung tungkol sa mga aswang, hindi ako makapaniwala na meron pala talaga sa totoong buhay. Pero naniniwala ka ba? Kung may fantasies, may pantabro. No, joke lang, kinakabahan ka kasi. Maraming hiwaga ang buhay. Pero huwag kang mag-alala. Malalampasan din natin to. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lihim na pinahid ni Maureen ang mga luhang pumapatak sa pisngi. Sa totoo lang, labis siyang natatakot. Mas kaya pa niyang harapin ang mga big bosses niya sa trabaho kesa
makipagsagupaan sa mga nilalang na ni minsan ay hindi niya inakalang totoo pala. Pagsapit ng umaga, maagang bumangon si Maureen habang mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang asawa. Naisipan niyang maglakad-lakad sa labas upang damhin ang sikat ng araw. Nasa ganun siyang ayos nang bigla niyang marinig ang tila sumisitsit sa kanya. Shh! Shh! Teka, may ibang tao dito maliban sa akin. Parang may narinig akong sumisitsit sa akin. May tao ba dyan? Sino ka? Wala naman ako nakikitang ibang tao. Ang lamig ng hangin. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. Diyos ko, baka may mga aswang sa paligid. Ang mabuti pa, bumalik na ako sa loob ng bahay kubo. Nagmamadaling pumasok si Maureen sa loob ng bahay at agad na nagtungo sa papag kung saan nakatulog ang kanyang asawa. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makita niyang naruroon pa rin si Wilson at mahimbing na natutulog. Napalingon siya sa maliit na bintana. Gusto niyang dumungaw, ngunit natatakot siya. Namamawis ang kanyang mga palad sa kaba habang palakad-lakad sa loob ng kwarto. Nasa ganun siyang ayos nang magising si Wilson. Nakaagad namang nagtaka sa ikinikilos ng kanyang asawa. Maureen, ayos ka lang ba? Wilson, mabuti naman at gising ka na. Bakit? Anong nangyari? Kanina, habang nasa labas ako, may narinig akong sumisitsit sa akin. Pero wala namang tao. Baka naman guni-guni mo lang. Hindi. May narinig talaga ako, Wilson. Baka aswang yun. Ano sa tingin mo? Maureen, umagang-umaga ngayon oh. Hindi naman gumagala ang mga aswang sa umaga. Eh malay naman natin. Malay mo, may kakayahan pala silang gumala sa umaga. Hindi ko alam kung saan mo ba narinig ang pagsitsit. Punta natin. Sa may bandang puno ng Star Apple. May mga mayayabong na halamang namumulaklak doon. Doon din nanggagaling yung mga sitsit. Halika, puntahan natin na masigurado natin kung may tao nga o wala. Kahit kinakabahan, lumabas ang mag-asawa mula sa bahay kubo at tinungo ang lugar na sinasabi ni Maureen. Ngunit nang kanilang tingnan, wala namang ibang tao roon. Tanging ang mga nalagas na tuyong bulaklak lamang mula sa puno ang makikita. Napansin din nila ang isang patay na ibong maya sa lupa. Agad silang nagkatinginan. Pareho nilang naramdaman ang kakaibang kaba. May kakaiba ako nararamdaman. Parang hindi tama. Bakit natutuyo ang mga bulaklak? Baka may tama ka, Maureen. May aswang nga sigurong pumunta rito. Delikado tayo. Wala pa naman si Aling Nita. Bumalik na tayo sa bahay. Ihanda natin ang pangontrang ibinigay sa atin ni Aling Nita. Oo, Wilson. Diyos ko, sana walang mangyari sa ating masama. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Maureen. Walang masamang mangyayari sa atin. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Pangako yan. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay kubo sina Maureen at Wilson at agad nilang isinara ang pintuan na gawa sa pawid. Naupo sila sa bangketong kawayan. Lihim na nagdarasal na sanay bumalik na si Aling Nita at malampasan nila ang mga kababalaghang nangyayari sa kanila. Maureen, Natatakot ako, Wilson. ako rin naman. Pero kailangan nating harapin ang takot natin. Teka, nagugutom ka na ba? Wala akong gana.
Maureen, hindi pwedeng hindi tayo kumain. Paano tayo makakalaban sa mga aswang kung mahina tayo? Pero Wilson, Dito ka lang. Kukuha lang ako ng panggatong. lalabas ka? Huwag na. Pero, paano kung bumalik ang aswang dito? Dito ka na lang sa loob ng bahay. Hindi ako maano, Maureen. Diyan lang ako sa malapit. Dito ka lang sa loob ng bahay. Huwag kang lalabas ha. Pero Wilson, Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Wilson. Lumabas na ng bahay upang manguha ng panggatong. Habang si Maureen naman, hindi mapakali sa kaba. Ilang minuto na ang lumipas, ngunit hindi pa rin bumabalik si Wilson. Tumayo si Maureen at nagtangkang sumilip sa bintana upang tingnan kung nasaan ang kanyang asawa. Ngunit bigla niyang narinig ang malakas na kalabog. Wilson, ikaw ba yan? Walang sumasagot. Diyos ko, nasa na ba ang asawa ko? Ang sabi niya, mamumulot lang siya ng mga tuyong dahon upang may panggatong kami. Ayan na naman yung kalabog na narinig ko. Sa may bandang kusina, doon ang gagaling ang kalabog. Dahan-dahan akong magtutungo ron. Nandito na ako. Wala namang tao. Wala ding nahulog na kahit anong gamit. Pero ano yung mga kalabog na narinig ko? Meow! Ay, pusa! Ay! Itim na pusa! Teka, saan galing ang pusang ito? Sa pagkakaalala ko, wala namang alagang pusa si Aling Nita. Meow! Meow! Ha? Unti-unting tumitindig ang mga balahibo ko. Sandali. Ang mga balahibo ng pusa at ang kanyang mga mata, unti-unti ring nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi! Susugurin niya ako! Hindi! Hindi! Kinalmot niya ang braso ko at mukha ko! Tulong! Wilson! Samantala, nasa hindi kalayuan si Wilson habang namumulot ng tuyong kahoy na panggatong. Nang bigla niyang marinig ang sigaw ng kanyang asawang si Maureen, agad niyang nabitiwan ang mga pinulot niyang kahoy. Mabilis na tumakbo pabalik ng bahay. Pagpasok niya, agad siyang binalot ng hilakbota. Nakahiga si Maureen sa lupa habang pinagkakalmot ng isang malaking itim na pusa. Kaagad niyang hinampas ang hayop gamit ang kawayang tukod ng bintana, dahilan upang mabitawan nito si Maureen bago mabilis na tumakbo palayo. Maureen, Diyos ko, ayos ka lang ba? May dumudugo sa magkabilang braso mo. Wilson, hindi yun pusa. Aswang yun, Wilson. Gusto niya akong patayin. Alam ko, hindi yun ordinaryong pusa lang. Umalis na tayo. Pumunta na tayo sa gubat. Hanapin na natin ang sasakyan natin. Parang aawa mo na. Ayoko na dito. Sige. Hintayin lang nating makabalik si Aling Nita. Nakakaya naman kung umalis lang tayo nang walang paalam sa kanya. Hindi na maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Baka nasundan na tayo dito ni Mayumi. Oo nga, baka siyang sumalakay sa'yo kanina. Kung ganun, napakalakas niya. Na kaya niyang magpalit ng anyo sa umaga. Yun din ang hinala ko. Hindi siya pangkaraniwang aswang. Sandali, kailangan nating gabutin ang mga sugat mo. Hindi pwedeng lumalayan. Ang lalim na mga kalmot sa akin ng aswang. Wilson, tingnan mo, ang dami-dami kong sugat. Huwag ka mag-alala. Gagamutin natin yan. Maingat na ginamot ni Wilson ang sugat ng kanyang asawa habang panay ang hikbi ni Maureen sa tuwing dinadampian ito ng halamang gamot. Pagsapit ng gabi, pinilit ni Wilson na pakainin si Maureen ng nilutong gulay, ngunit tumanggi ito.
Patuloy na dumadaing si Maureen sa sakit ng kanyang mga sugat sa braso. Wala nang nagawa si Wilson kundi tanggalin ang telang ipinambalot niya sa mga sugat ng asawa. At gano'n na lamang ang kanyang gulat nang makita niyang naging estado ng mga sugat nito. Diyos ko, Maureen, ang mga sugat mo nagdanaknak. Nagtutubig. Ang baho. Parang amoy na nabubulok na. Diyos ko, Wilson, mamamatay na ba ako? Hindi ka mamamatay. Gagamutin natin ang sugat mo. Pero wala tayong alam kung paano natin gagamutin ang mga sugat na likha ng aswang. Wilson, tingnan mo ang mga sugat ko. Nagtutubig at ang baho. Para ako nabubulok kahit buhay pa ako. Lalagyan ko uli ng halamang gamot. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa atin? Gagaling ka, Maureen. Ipinapangako ko yan sa'yo. Determinado si Wilson na magamot ang kanyang asawa. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, lalo pang lumalala ang kalagayan ni Maureen. Mainit na rin ang kanyang katawan. Tanda na dinapuan na siya ng lagnat. Hindi na alam ni Wilson ang gagawin. Balisa na siya, lalo na nang makitang nanginginig na ang kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang bumuhos ang malakas na ulan na halos lalong nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Maya-maya pa'y isang mahina ngunit malinaw na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Kinakabahan si Wilson ngunit dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng bintana. Doon niya nakita ang isang babaeng nakatayo sa dilim. Nakasuot ng puting damit. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Ngunit nang biglang gumuhit ang kidlat sa kalangitan, lumantad sa kanyang paningin ang mukha ng babae. Walang iba kundi si Mayumi. Wilson, Ano ginagawa mo dito? Narito ka ba? Para takutin ang asawa ko? O patay ng asawa ko? alam ko ang nangyari sa asawa mo. Malubha ang kanyang lagay. Matutulungan ko siya, Wilson. Hindi ako naniniwala sa'yo. Isa kang aswang. Kinakapos na tayo ng oras. Kumakalat na ang laso ng aswang sa katawan ng asawa mo. Anong? Wilson, tulong. Ang sakit. Maureen, Diyos ko, nanginginig siya. At ang mga sugat niya lalong nagdurugo at tumitindi ang amoy. Napakabaho. Sumama kayo sa akin. Matutulungan ko kayo. Magtiwala ka. Diyos ko, anong gagawin ko? Hindi ko makakayang mawala sa akin ng asawa ko. Ang sakit. Wilson, hindi ko na kaya. Sige, sasama kami sa'yo. Pero siguraduhin mo lang na matutulungan mo asawa ko. Nakita ni Wilson ang bahagyang pagsilay ng ngiti sa mga labi ni Mayumi. Muli niyang binalingan ng tingin si Maureen at ngayoy tumitirik na ang mga mata, patuloy na dumadaing sa matinding sakit. Agad niyang binuwat ang kanyang asawa. Kinuha ang isang kumot upang ipangsaklob rito. Sa kabila ng malakas na ulan, sinuong nila ang dilim. Sinundan ang estrangherang si Mayumi. Kinakaban man sa kanyang naging desisyon, wala na siyang ibang pagpipilian. Alam niyang sa loob ng ilang sandali, maaaring mawala sa kanya si Maureen. Hindi niya kakayaning mawala ito sa kanya. Hayan, payapa na siya. Mabuti na lamang at narinig ko ang kanyang pagdaing. Sinugod kami ng aswang sa bahay ni Aling Nita. Ikaw ba ang aswang na sumugod sa amin? Ilang beses ko bang sinabi
Hindi ako isang aswang. Pero yun ang sabi sa amin ng matandang albularya. Sigurado ba kayong isa nga siyang albularya? Oo, inobserbahan namin siya. Wala kaming nakikitang kakaiba sa kanya. Magaling din siya manggamot at gumawa ng pangontra laban sa mga aswang. Nasaan siya ngayon? Nasa kabilang bundok. Nangangalap ng mga halamang gamot. Mabuti na lamang at nakaalis kayo sa kanyang bahay bago pa siya makabalik. Anong ibig mong sabihin? Wilson. Maureen, gising ka na. Diyos ko, maraming salamat. Maiwan ko muna kayo. Kapag handa na kayo makipag-usap sa akin, nasa labas lamang ako. Tuwang-tuwa si Wilson nang makita niyang gising na si Maureen at bumalik na sa normal ang temperatura nito. Hindi na rin nagnanaknak ang mga sugat ng kanyang asawa. Ginamot siya ni Mayumi. Hindi alam ni Wilson kung paano ito pasasalamatan, lalo na't hanggang sa mga sandaling yun, pinagdududahan pa rin nilang aswang ang babae. Nasaan tayo? Hindi ito ang kubo ni Aling Nita. Narito tayo sa bahay ni Mayumi. Mayumi, yung aswang. Paano tayo napunta dito? Wilson, kailangan nating umalis. Siya ang gumamot sa iyo, Maureen. Munti ka nang mawala sa akin. Mabuti na lang. Dumating si Mayumi at tinulungan niya tayo. Paano kung siya ang aswang na sumugod sa akin at kaya niya magpagaling ng mga sugat ko dahil siya ang may likha ng mga yun? Hindi ko alam. Nalilito din ako, Maureen. Ang alam ko lang, iniligtas ka niya sa bingit ng kamatayan. Wilson. Wala naman yatang masama kung pakikinggan din natin siya. Kagaya ng pakikinig natin kay Aling Nita, hindi ba? Nasaan siya? Nasa labas. Gusto mo tawagin ko para makausap natin siya? Sige. Lumabas si Wilson mula sa maliit na bahay na gawa sa kawayan. Doon nakita niyang nakatayo si Mayumi. Pinagmamasdan ang bukang liwayway. Nakatalikod ito sa kanya at akmang magsasalita siya nang bigla itong humarapa. Bago pa man siya makapagsalita, nagsalita na si Mayumi. Nais ninyo akong makausap. Paano mong nalaman? Narinig ko kayo. Mabuti naman at gising na ang asawa mo. Halika na, Wilson. Bumalik na tayo sa loob upang makapag-usap na tayo. Paano niyang nalaman? Ganun ba kalakas ang boses naming mag-asawa? At narinig niya kahit narito siya sa labas? Sadyang malakas lang ang pandinig ko, Wilson. Huwag ka nang magtaka. Lalong naguluhan si Wilson. Tila may isang hiwagang bumabalot sa dalaga na hindi niya mawari. Pumasok sila sa bahay at nagtungo sa kinaroroonan ni Maureen. Nang makita ni Maureen si Mayumi, baka sa mukha nito ang kaba at pagkailang, kaya nilapitan siya ni Wilson. Bahagyang pinisil ang mga kamay nito upang kumalma. Wilson. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. Alam kong alam niyo na ang pangalan ko, pero hindi ang buong pagkatao ko. Bakit mo ako ginamot? Ikaw ba ang aswang na sumugod sa akin? Kagaya ng sinabi ko noon, hindi ako isang aswang. Tumutugma kasi ang deskripsyon sa iyo ni Aling Nita. Ang matandang nagpapanggap na albularya. Anong ibig mong sabihin sa nagpapanggap na albularya? Hindi siya totoong albularya. Pero kaya niya manggamot katulad ng mga albularyo. Isa siyang tumawong aswang na ang layunin ay iligaw ang mga tao at magpanggap na mabuti upang malinlang ang kanyang mga biktima. Bukod dito, isa rin siyang mangkukulam na may malalim na kaalaman sa panggagamot, katulad ng mga albularyo.
Siya ang tinatakbuhan ng mga aswang tuwing may nakakalaban silang tunay na albularyo upang kontrahin ang mga sugat na natamo nila mula sa pakikipaglaban sa mga tunay na albularyo. Diyos ko, hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Hindi ko kayo pipiliting maniwala sa akin. Kung aswang nga siya, anong motibo niya sa amin? Bakit hindi niya pa kami kinakain? Pinagsisilbihan niya pa kami. Dahil hindi pa dumarating ang takdang oras. Kailan ang takdang oras? Sa kabilugan ng buwan. Kaya mabuti na lamang at nakaalis kayo sa lugar na yon nang hindi pa siya bumabalik. Dahil kung hindi, tuluyan kayong mabibitag ni Nita. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa mga sinabi ni Mayumi. Hindi nila alam kung maniniwala ba sila sa magandang dalaga na nasa harapan nila, lalo na't nauna nilang nakasama si Aling Nita na ayon kay Mayumi ay isang aswang. Samantala, pagsapit ng tanghali, muling bumalik si Mayumi upang magdala sa kanila ng pagkain at mga prutas. Kumain na muna kayo, pambawi ng lakas ninyo. Kapag magaling ka na mo rin, tutulungan ko kayong makalabas sa baryo na to. Alam mo kung nasaan ang sasakyan namin, di ba? Oo, itinago ko ito upang hindi makita ng aswang. Itinago mo? May pamamaraan ako na hindi ko kailangang sabihin sa ngayon. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin kami. Paano kaming napunta sa bahay ni Aling Nita? Simple lang. Wala talaga siyang dalang kalabaw sa mga oras na yon. Ginamitan niya kayo ng itim na mahika upang madala kayo sa bahay niya. Oo nga. Ang sabi niya sa atin, isinakay niya tayo sa Paragos na hila ng kalabaw. Pero kahit isang beses, wala ako nakitang kalabaw. Tama ka. Nawala sa isip ko yun Naniwala ka agad tayo sa kwento niya? May ibinigay ba siya sa inyong isang bagay? Meron. Yung pangontra ng aswang na ginawa namin. Akin na. Anong gagawin mo sa mga to? Magtiwala ka sa akin, Maureen. Eto ang mga pangontra. Pagmasdan yung mabuting mga pangontrang bigay niya. Unti-unti itong nagiging abo. Nang patakan mo ng tubig. Hindi ito basta tubig. Isa itong banal na tubig. Nalinlang niya kami. Binigyan niya kayo ng pangontrang sinasabi niya upang masundan kayo kahit saan man kayo magpunta. At alam ko, ngayon ay alam niya na sa pangangalaga ko na kayo. Anong gagawin niya sa amin? Papatayin niya ba kami? Oo, yun naman talaga ang layunin niya noon pa man. Dahil may nagawang kasalanan sa kanyang asawa mo, Maureen. Anong kasalanan? Wala akong kasalanang nagawa sa kanya. Alalahanin mong mabuti, Wilson. Yan ang dahilan kung bakit kayo iniligaw ng aswang. Walang ibang maisip na dahilan si Wilson. Alam niyang wala siyang nagawang masama kay Aling Nita. Sigurado siyang yun ang unang beses na nakita niya ang matanda. Samantala, hindi naman mapakali si Maureen. Patuloy na nagtatanong kung anong kasalanang nagawa ng kanyang asawa sa matandang aswang. Wala ka ba talagang naaalala? Hindi mo ba siya nagawa ng masama nun? Hindi ko siya kilala, Maureen. At ito ang unang beses kong nakapunta sa baryong ito. Kaya sigurado ako, wala akong nagawang kasalanan sa kanya. Pero anong sinasabi ni Mayumi? Hindi ko nga alam eh. Naguguluhan din ako. Paano ngayon yan? Sigurado akong susundan niya pa tayo. Lalo na't alam niya kung nasan tayo ngayon. Ang sabi ni Mayumi, aalis na tayo bukas. Hindi na ako makapaghintay, Wilson.
Gusto ko nang makaalis sa lugar na to. Maging ako man. Napakarami ng kababalagan ang nangyari sa atin sa lugar na to. Unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ni Maureen sa braso at nawala na rin ang kanyang iniindang sakit. Samantala, pagsapit ng bukang liwayway, ginising sila ni Mayumi upang maganda patungo sa lugar kung saan ito itinago ang kanilang sasakyan. Labis ang saya ng mag-asawa dahil sa wakas makakaalis na sila sa lugar na yun. Sa tulong ng babaeng, una nilang napagkamalang aswang. Dito, naririto ang sasakyan ninyo. Wilson, tingnan mo. Narito nga ang sasakyan natin. Makakaalis na tayo. Oo nga. Diyos ko, salamat. Makakaalis na rin kami sa lugar na to. Mayumi, maraming salamat sa'yo. Dahil kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa amin, baka tuluyan na kaming nabihag ng aswang na si Aling Nita. Walang anuman. Pumasok na kayo sa loob ng sasakyan. Tayo na, Maureen. Ano yun? Bakit may malakas na kidlat na gumuguhit sa kalangitan? At biglang dumidilim ang buong paligid. Narito siya. Hindi niya kayo hahayaang makaalis. Diyos ko, anong gagawin namin? Pumasok na kayo sa sasakyan. Madali kayo. Wala kayong laban sa kanya. Tayo na. Wilson, bilisan mo. Oo, tayo na. Hindi niyo ako matatakasan. Kahit saan man kayo magpunta. Susundan ko kayo. Diyos ko, Wilson! Si Aling Nita! Bakit ganyan ang itsura niya? Mukha siyang bruha! Tama nga si Mayumi. Isa ngang aswang si Aling Nita. Hayaan mo na sila, Nita. Hayaan mong makaalis ang dalawang dayo. Mayumi, ang dewata ng San Miguel de Lajo. Nakakatawa. Sa halip na akong tulungan, mas pinili mong panigan ng dalawang dayo. Alam mo ba kung anong kasalanan ang ginawa nila sa akin? Wala akong kasalanan sa iyo, Aling Nita. Wala. Sigurado ka ba, Wilson? Nakalimutan mo na ba noong gabing patungo kayo sa Barrio Sagrado? Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba ang dalawang hayop na nabangga ng sasakyan mo? Diyos ko, Wilson. Yung dalawang hayop na nabangga natin. Oo, Maureen. Pinatay niyo sila. Hindi ko yun sinasadya. Aksidente ang lahat. Madilim ang mga oras na yun. Kaya hindi ko nakita ang alaga mo. Alaga! Hindi ko sila alaga. Mga apo ko yun! Si Sito at Magdalena. Nag-anyong hayop sila upang maghanap ng makakain. Pero dahil sa kapabayaan mo, kaya namatay ang mga apo ko! Ano tong nagawa natin? Natulala si Wilson. Hindi makapaniwala na ang dalawang hayop na kanyang nabangga ay mga apo pala ni Aling Nita. Nakita niya ang matandang aswang na nag-aalab sa galit. Hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan si Wilson dahil sa pakabigla sa nalaman. Bumalik lamang siya sa realidad nang hilahin siya ni Maureen. Patawarin mo po kami, Aling Nita. Hindi namin alam. Patawad po. Walang magagawa ang pag-iyak mo, Maureen. Dalawang buhay ang inutang. Dalawang buhay rin ang kapalit. At kayo yun. Kukunin ko ang mga buhay ninyo. Kapalit ng pagkawala ng mga apo ko. Hindi! Ako na lang! Ako na lang kunin mo! Total ako nagmaneho na gabing yun. Ako ang may kasalanan.
Huwag mong idadamay ang asawa ko! Wilson, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan! Tayong dalawang may kasalanan! Kulang ang isang buhay para sa pagkawala ng dalawang apo ko! Nita, alam kong masakit sa iyo ang nangyari sa mga apo mo, pero hayaan mo na silang makaalis. Hindi mo ko mapipigilan. Papatayin ko ang dalawang yan na... Mga alagad! Sugurin sila! Diyos ko! Wilson! Susugurin tayo ng mga paniki! Pumasok tayo sa kotse! Bilis! Umalis na kayo rito. Ako nang bahala kay Nita. Umalis na kayo. Aray! Si Maureen! Sinusugod siya ng mga paniki! Maureen! Halika! Pumasok ka na sa loob ng kotse! Bilisan mo! Hindi magkamayaw ang mga paniki na sumunod sa umaandar na kotse kung saan naruroon ang mag-asawang Maureen at Wilson dahil sa masukal na daan at nadagdag pa ang gumarang ng mga paniki sa kanilang daraanan. Nahihirapan ang mag-asawa. Maya-maya pa'y naramdaman nilang ang biglang pag-alog ng sasakyan at ang pagkabasag ng mga salamin ng bintana. Tinutuka ito ng mga malalaking itim na ibon. Napasigaw si Maureen nang tuluyan ang makapasok ang isang malaking ibon sa kanilang sasakyan. Kaagad siyang hinila ni Wilson palabas ng kotse. Tumakbo sila papunta sa kasukalan, ngunit patuloy pa ring sumusunod sa kanila ang mga alaga ni Nita. Wilson! Nariyan na sila! Sinusundan nila tayo! Sinusundan tayo ng mga aswang! Napakarami nila! Hanggat naririto tayo sa loob ng gubat, hindi tayo ligtas sa mga alagad ng aswang. Bilisan mo ang pagtakbo! Diyos ko, Wilson! Yung pusang sumalakay sa akin, narito siya! Diyos ko, anong gagawin natin? Dito sa direksyon na ito. Dito tayo magtungo. Bilisan mo, Maureen! Oo, Wilson! Nariyan ang mga paniki! Ang mga itim na ibon at ang pusa! Hindi yun pusa! Hindi! Dadambi niya ako! Wilson! Napasigaw sa takot si Maureen nang makita niyang dinambahan ng pusa si Wilson. Nakipagbuno naman ang asawa niya, ngunit malakas ang pusa. Agad na kumuha si Maureen ng bato at inihampas ito sa ulo ng pusa, dahilan upang mabitawan si Wilson ng pusa. Kaagad niyang hinila ang asawa. Pinatayo at muli silang tumakbo. Diyos ko! Saan na tayo pupunta ngayon? Kailangan mahanap natin ang daan palabas ng gubat. Pero paano? Paikot-ikot lang tayo. Diyos ko! Wilson! Nariyan na naman sila! Takbo! Bilis! Tumakbo ka na! Huwag kang ihinto! Takbo lang tayo! Takbo! Wilson! Nariyan na naman sila! Ang mga paniki at ang pusa! Narito sila! Wala na tayong mapupuntahan! Maureen, mahal na mahal kita. Wilson, ano bang sinasabi mo? Kailangan nating mag-isip ng paraan para makatakas dito! Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung nakinig lamang sana ako sa'yo, wala sana tayo sa sitwasyon na ito. Kung hindi ko sana napatay ang mga apo ni Aling Nita, marahil nasa baryo na tayo ngayon ng sagrado. Tama na, Wilson. Hindi na mahalaga kung sinong tama at mali ngayon. Kailangan nating tumakas. Bilisan mo, halika na. Hindi! Susugurin tayo! Wilson! Huwag mo siyang sasaktan! Ako ang saktan mo! Wilson, wag! Sinugod niya ang malaking pusa! Wilson! Tumakas ka na, Maureen! Humingi ka ng tulong! Hindi kita iiwan, Wilson! Yung mga paniki! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Si Wilson, inaharang niya ang katawan niya para sa akin. Kaya siya sinugod ng mga paniki. Kukuha
ako na bato. Pagbabatuhin ka sila. Lumayo kayo! Layo niyo ang asawa ko! Lumayo kayo, mga alagad at diwata! Maureen, umalis ka na. Tumakas ka na at humingi ka ng tulong. Hindi kita pwedeng iwan, Wilson. Patawarin mo ko, pero kailangan kong gawin ito. Anong ibig mong sabihin? Mahal kita at ayoko masaktan ka ng dahil sa pagkakamali ko. Kaya patawarin mo ko sa gagawin ko. Hindi! Mahulog ako! Wilson! Wilson! Itinulak ni Wilson ang asawa sa talampasa. Nakita niyang madamo ito at hindi gaanong kataasa. Kaya ipinagdasal na lamang niya na hindi magtamo ng malaking pinsala si Maureen. Yun lang ang naisip niya upang mailigtas ang asawa. Dahil alam niya na kahit anong mangyari, hindi siya iiwan ni Maureen at ayaw niyang mapahamak ito dahil sa labis na sakit ng katawan na dulot ng pag-atake sa kanya ng mga alagad ng aswang. Pilit niya pa rin sinisikap na makatayo at hinarap ang mga ito. Narito ako! Ako ang saktan nyo! Patayin nyo ako kung gusto nyo! Ano pang hinihintay nyo? Kaagad na nagsipulasan ang mga paniki. Pasugod kay Wilson. Maging ang malaking pusa na sumusunod na rin. Napapikit na lamang si Wilson at taimtim na nagdasal. Samantala, patuloy ang pakikipaglaban ni Nita sa diwatang si Mayumi. Tama na, Nita. Ayokong saktan ka pa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang nais ko. Pwes, hindi kita hayaang muling manakit ng ibang nilalang. Hanggang naririto ako sa kagubatang ito, wala kayong maaaring saktan. Sa akala mo ba, madali mo kong matatalo? Malakas ang itim na kapangyarihan ko, Diwata. Kahit anong gawin mo, hindi mo ko mapipigilan. Sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. Etong sa'yo! Anong? Walang lumalabas na kapangyarihan sa kamay ko. Anong ginawa mo? Simple lang. Kinontra ko ang kulam na ibinigay mo sa akin kanina sa pamamagitan ng dasal. Kaya ngayon, kung anong orasyon man ang idinasal mo rito, yun ang babalik sa'yo. Hindi! Ang kamay ko! Biglang nagiging kamay ng bayawak! Diwatang Mayumi! Tulungan mo ko! Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero sa halip, ako ay iyong hinamon, Nita. Kaya tanggapin mo ang kaparusahan. Hindi! Ayokong maging isang bayawak habang buhay! Hindi! Nilapastangan mo ang gubat. Muli mong pinukaw ang natutulog na baryo para sa iyong maitim na balakin. May kasalanan sila sa akin! Ngunit hindi kasamaan ang sagot sa lahat, Nita. Lalo pat hindi naman nila sinasadya ang lahat. Hindi! Ang katawan ko! Tuluyan ang nagiging bayawak! Hindi! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng aswang na si Nita. Tuluyan na itong naging bayawak. Samantala, dahil sa pagkatalo ni Nita, naglaho na rin ang kanyang mga alagad. Bumagsak ang katawan ni Wilson sa lupa, duguan at walang malay. Samantala, si Maureen matapos magpagulong-gulong sa damuhan. Dahil sa pagkahulog mula sa hindi kataasang talampasa, ramdam pa rin ito ang pananakit ng katawan. Ngunit pilit niyang bumabangon upang humingi ng tulong. Hindi niya alam kung saan siya patungo
Paika-ika siyang naglakad nang bigla siyang mapahinto. Laking pagkamangha niya nang muling tumambad sa kanya ang dalawang daanan. Ang isa, may caution sign na road close, habang ang isa naman ay bukas. Mas pinili niyang tahakin ang saradong daan. Diyos ko, hindi ko na alam kung nasan ako. Teka, may mga tao ako nakikita. Ibig sabihin, wala na ako sa masukal na gubat na yun. Pero si Wilson, naroon pa rin siya. Kailangan ko siyang balikan. Kailangan ko siyang tulungan laban sa mga aswang na yun. Hihingi ako ng tulong. Kailangan kong balikan si Wilson. Tulong! Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Nakaagaw ng atensyon ni Maureen ang mga taong nagdaraan. Ang iba'y nagtataka sa itsura ng babae. Gula-gulanit ang suot nitong damit. Puno ng tuyo ng dahon. Ang magulong buhok at paika-ika ng lakad. May dalawang tela rin na nakatali sa kanyang mga braso. Kaagad namang lumapit ang isang tanod at dinala si Maureen sa barangay hall upang ipakiusap sa kanilang kapitan. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa iyo at kung saan ka galing. Kapitan, tulungan niyo po ako. Yung asawa ko, naiwan sa gubat. Sinugod kami ng mga aswang. Ano po yun? Mga aswang? Ano aswang? Wala namang aswang eh. Kaya nga. Iha, huminahon ka. Gusto mo ba ng tubig? Uminom ka muna. Hindi. Maniwala kayo sa akin. Yung asawa ko, nasa gubat siya. Kung gusto niyo, samahan ko kayo. Nasamahan ko kayo sa baryong yon, parang awa niyo na. Maniwala kayo sa akin. Sang baryo mo ba siya iniwan? Sa baryo San Miguel de Lajo. Doon ko siya iniwan. Inihulog niya ako sa talampas, kaya ako ang nakatakas. Para humingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo ako. At saka isa pa, tinulungan din kami ng isang diwata. Diwata ng gubat. Mayumi ang pangalan niya. Iha, huminahon ka. Hindi ka namin matutulungan. Anong hindi? Anong klase kayong public servant? Mga incompetent kayo! Nasa panganib ang asawa ko, tapos ganyan lang ang isasagot niyo sa akin! Alam naming galit ka. Kaya palalampasin ko ang lahat ng sinasabi mo. Pero hindi ka namin matutulungan. Dahil wala ng baryo San Miguel de Lajo ang bayang ito ng San Bartolome. Ano? Anong ibig mong sabihin? Galing ako sa baryong iyon! Namalagi kami roon ng ilang araw dahil naligaw kami. Papunta sana kami sa baryo Sagrado, pero naligaw kami! Nasa baryo Sagrado ka na. Hindi totoo yan. Mga sinungaling kayo. Tulungan niyo ako. Ang asawa ko. Kailangan ko siyang balikan. Tulungan niyo. Abet, tawagan mo ang isang health worker. Kailangan ng babaeng ito ng tulong. Kawawa naman. Mga sinungaling kayo! Totoo ang baryo San Miguel de Lajo! Nandun ang asawa ko! Naintindihan niyo ba ako? Kawawa naman ng babaeng yan, Kap. Mukhang disente pa naman, engkanto lang. Katulad din siya ng ibang hikers na naligaw rito sa bayon natin. Sinasabi nilang galing sila sa baryong yan. Yan nga rin ang ipinagtataka ko. Dahil walang ganyang baryo dito sa bayan natin. Pero maraming tao ang nabibiktima at sinasabing nanggaling sila sa baryong yon. Samantala, sa gubata, unti-unti nang nagkakamalay si Wilson. Nasa harapan niya ang diwatang si Mayumi. Masakit ang katawan niya dahil sa mga tinamo niyang sugat. Ngunit kaagad siyang tinulungan ni Mayumi upang makatayo. Ligtas ka na. Wala na si Nita. Nagamot ko na rin ang mga sugat mo, Wilson.
Ang asawa ko. Nasaan si Maureen? Ligtas na ang asawa mo. Nahanap niya na ang daan palabas ng baryong ito. Kung ganun, maaari na akong umuwi. Oo naman, maaari ka nang umuwi. Huwag na sana kayong maliligaw uli rito. Hindi kailanman. Nais ko lang sanang itanong kung ano ka ba talaga? Isa akong diwata. Ako ang diwata ng nawawalang baryo ng San Miguel de Lajo. Ginagabayan ko ang mga naliligaw na tao. Gaya mo, upang hindi kayo mabiktima ng aswang. Kung ganun, maraming salamat. Hindi ka namin makalilimutan ni Maureen. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na kaming namatay. Tungkulin ko ang tumulong. Kaya sige na, oras na para bumalik sa patag. May ibinulong na dasal si Mayumi. Unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ni Wilson hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Nagising na lamang siya sa loob ng ospital at naroroon ng asawang si Maureen. Masayang masaya ito nang makita niyang nagkamali na siya. Anong nangyari? Paano ko napunta rito? May nakakita sa'yo sa gilid ng bundok sa Barrio Sagrado. Nakilala ka ng isang tao doon, kaya isinugod ka nila dito sa ospital ng bayan. Wilson, akala ko hindi na kita makikita. Sinubukan kong humingi ng tulong, pero walang naniwala sa akin. Iniisip nilang nababaliw ako. Sinabi sa akin ni Mayumi ang lahat. Oo, walang baryo ng San Miguel de Lajo sa mapa. Kaya ang akala ng mga tao, naingkanto tayo o nababaliw na. Hindi nila alam ang totoong nangyaring lahat ng yun. Ang mahalaga ngayon, magkasama tayo. Malaya na tayo sa mga aswang. Lalo na kay Aling Nita. Oo, Wilson. At pakiusap. Pagkatapos mong makausap ang mga kamag-anak mo dito, umalis na tayo. At huwag na tayong bumalik ng Barrio Sagrado. Hindi na. Maraming salamat sa Diyos. At hindi niya tayo pinabayaan, Wilson. Pagkatapos ng trahedyang nangyari sa mag-asawang Maureen at Wilson, sinikap ng Barrio Sagrado na hanapin ang gubat na sinasabi ng mag-asawa. Ngunit bigo silang matagpuan ito. Samantala, ang mag-asawa naman nagdesisyonang bumalik ng Maynila. Pilit na kinakalimutan ang bangungot na nangyari sa kanila. Humingi sila ng tulong at gabay sa Poong May Kapal para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.